Ako po si Roland. May ibabahagi lang akong kwento. Isa po akong simpleng trabahador lang. Ang kwento kong ito ay nangyari taong 2021. Naghahanap ako noon ng mas murang matutuluyan dahil sa hirap na rin ng buhay sa Maynila. Napilitan kong iwan ang dati kong inuupahan sa Sampaloc dahil tinaasan na naman ng renta. Noong mga panahon na yun, hindi na sapat ang sahod ko sa trabaho. Saktong-sakto lang para ipadala sa pamilya ko sa probinsya. Wala na akong ibang choice kundi humanap na lang ng mas mura nun. Sa ganoong pangangailangan, napadpad ako sa isang lugar na masasabi kong magulo. Isang maliit na komunidad sa Maynila. Squatter area ang tawag na nakararami. Hindi ko na babanggitin kung saang parte yun ng Manila. Makipot ang daan doon. Masikip dahil iskinita. Maingay din dahil tabi-tabi ang mga bahay. At salo-salo din ang amoy sa hangin na halos araw-araw ay magpapasakit ng ulo mo. Pero mura naman ang renta. Kwarto lang na hindi gawa sa bato. Plywood lang ang mga dingding neto. Pero kahit papano, maayos naman. May kisame at may pinto. May bintana din na nagbibigay presko pag mainit ang panahon. Ang problema lang, kalahati ng kisame ay maayos. Ang kalahati naman ay sira. Hindi na pinaayos ng may-ari. Sabi niya, pwede naman daw yun. Wala naman daw tumutulo pag umuulan. Sumang-ayon na lang ako dahil wala din naman akong ibang matutuluyan dahil kapos ang pera ko. Ngunit hindi ko alam noon na yun pala ang magiging simula ng isang nakakatakot na karanasan na hindi ko makakalimutan. Noong una kong nakita ang uupahang kwarto, ang unang pumasok sa isip ko ay kung kakayanin ko bang matulog sa ganitong lugar. Mura nga, pero parang hindi naman pang tao ang kondisyon. Amoy lumang kahoy ang buong kwarto. Yung sahig, gawa sa mga pinagtagpi-tagping tabla na parang isang mabigat lang na hakbang ay lulubog na. Ang kisame naman ay may malaking parte na butas at ang mga nakalitaw ay ang ilalim ng bubong. Kitang-kita mo na ang yero. Pansin din na ang mga sulok ng kisame ay nalulusaw na sa kalumaan. Ngunit tinanggap ko pa rin ang kapalaran ko. Sa isip ko, isang buwan lang naman o baka 2. Habang naghahanap ako ng mas maayos pero hindi mahal. Ang mahalaga sa kasalukuyan ay mayroon akong matutulugan, may masisilungan at may lugar akong pag-uuwian pagkatapos ng mahabang trabaho. Sinubukan kong ayusin ng konti ang kwarto. Nagwalis, nagpunas, at naglagay din ako ng lumang kortina sa bintana. Ngunit ang hindi ko maayos ay ang kisame. Isa yung malaking problema para sa akin. Sa tuwing titingala ako, para bang may lalabas mula doon sa butas. Pero inisip kong nag-iinarte lang ako. Siguro dala lang ng pagbabago. Eksaktong 1 linggo matapos akong lumipat, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari na naranasan ko sa kwartong yun. Isang gabi, habang nagpapahinga, narinig kong may kumakaluskus mula sa kisame. Ang unang pumasok sa isip ko ay daga. Sobrang dami din kasing daga sa lugar na yun. Halos bahagi na sila ng komunidad. Minsan may maririnig kang naghahabulang mga maliliit na paa sa mga sulok-sulok. Kaya hindi na bago ang ingay na yun. Pero kakaiba ang tunog na narinig ko. Hindi yung takbo ng maliliit na paa ng daga. Mabagal lang ang tunog at parang gumagapang. Hindi yun mabilis na katulad ng sa daga. Dinig ko din na parang pumipitik yun sa kahoy na kisame. Hindi pa ako natakot nung una ko narinig yun. Inis lang ang naramdaman ko. Kasi puyat na puyat ako sa trabaho dahil puro overtime. Tapos hindi pa makapagpahinga na maayos. Sinubukan ko na lang bumalik sa pagtulog at hindi na pinansin yun. Inisip ko na lang na matatapos din yung ingay na yun. Pero habang tumatagal, may iba akong nararamdaman. Hindi lang basta ingay yun. Parang may kung ano sa taas ng kisame. Parang may nakatingin sa akin kahit hindi ko nakikita. Pero imbis na matakot, lalo ako nainis.
kasi hindi ako makatulog na maayos. Lumipas ang ilang araw, hindi pa din nagbabago. Patuloy pa din ang mga ingay sa kisame. Gabi-gabi, oras-oras, paulit-ulit. Minsan paghating gabi, biglang magsisimula ang mga kaluskos. Minsan naman, 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit parang sumasabay yung ingay sa oras ng tulog ko. Para bang sinasadya. Pakiramdam ko tuloy na inaasar ako ng mga daga. Hindi ko alam kung bakit ganun. Para mawala ang ingay, nakaisip ako ng paraan. Ang ginawa ko, kumuha ako ng mahabang kahoy na pwede kong ipukpok sa kisame para takutin ng mga daga. Tuwing gagalaw ang kisame at mag-iingay, ipupukpok ko ang kahoy dun. Pero kahit anong pukpok ko sa kisame, ay hindi natatakot ang kung anumang nasa taas. Hindi ito tumatakbo palayo. Hindi ito nagmamadaling umalis. Parang hindi siya naapektuhan sa ginagawa ko. Doon pa lang dapat nakaramdam na ako ng hindi normal. Ngunit inisip ko na lang ulit na siguro pusa yun. Wala akong kaide-ideya kung ano yung nasa taas ng kisame. Hanggang sa dumating ang gabi na nakita ko na yun. Isang gabi, pag-uwi galing sa mahabang shift. Kahit gutom na, ay pinili ko na lang mahiga muna saglit sa higaan. Pagod na pagod ako. Hawak ang pagkain na bili ko sa kanto. Naalala ko pa ang pagkain ko nun ay lumpiang Shanghai at kanin. Pagkatapos magpahinga, naisipan kong kumain na. Ilang saglit lang, habang kumakain, may narinig na naman akong kaluskos sa kisame. Hindi na bago yun para sa akin, kaya hindi ko na lang pinansin. Pero biglang nag-iba ang pakiramdam ng kwarto. Dati kahit maingay, normal pa rin naman ang ambience. Pero ng mga oras na yun, pakiramdam kong parang may tumitingin sa akin. Yung pakiramdam na parang may nanonood sa pagkain ko. Kakaibang kakaiba yun. Kaya napatingala ako sa kisame. Pagtingala ako ng hindi sinasadya, wala pang 1 minuto, biglang may sumilip sa butas na parte ng kisame. Akala ko daga o pusa, pero hindi. Mukha ng tao. Mukha ng bata. Mukha ng payat na bata na hindi ko masabi kung lalaki ba o babae. Kinabahan agad ako at natakot sa mga oras na yun. Pero ang mas nakakatakot ay nang ngumiti sa akin ang nilalang sa kisame. Hindi masayang ngiti. Hindi din inosenteng ngiti, kundi ngiting masyadong malalim at parang nakakaloko. Habang nakatingin siya sa akin, bigla siyang gumapang unti-unti. At habang gumagapang, nakatingilan siya sa akin at pirming nakangiti. Hindi ako nakaimik sa mga oras na yun. Ni gumalaw ay hindi ko magawa. Dahil sa sobrang takot na nadarama ko. Yung pagkain ko nanlamig na sa plato. Umikit na lang ako at nang tangi na sabi ko sa sarili ko ay hindi yun daga. Pagdilat ko, nawala na yung nilalang. Yun ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganun. Yun din ang unang gabi sa buhay ko na hindi ako nakagalaw dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, sobrang puyat ang inabot ko. Halos hindi ako nakatulog, pero pinilit kong pumasok sa trabaho. Nung una parang ayoko na umuwi sa inuupahan ko. Pero para hindi ako magmukhang baliw na iniiwasan ng kwartong yun, ay umuwi pa din ako. Inaliw ko na lang ang sarili ko. Ayoko na rin masyadong isipin pa ang nangyari nung gabing yun. Pagbalik ko sa kwarto, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka pagod lang ako kagabi. Baka imahinasyon ko lang yun. Hallucination ba? At baka hindi ko talaga nakita ang nakita ko. Pagod, stress, kulang sa tulog, kulang sa pera. Lahat yun pwedeng magdulot ng hallucination. Pero pagpasok ko pa lang sa kwarto, parang may nakatingin ulit sa akin.
Hindi ko man nakikita, pero ramdam kong may nilalang doon sa kisame. Nakadungaw at naghihintay sa akin. Kinagabihan, hindi ko tinignan ang kisame kahit anong ingay pa ang gawin nun. Pero hindi sumuko ang nilalang na yun. Buong gabi niyang kinaluskos ang kahoy. May hinahatak siyang parang tela. May hinihila siyang parang lata. Minsan parang dinudurog niya ang kahoy. Minsan parang humihinga siya ng malalim. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog nung gabing yun. Pero alam kong hindi yun natatapos dun. Isang gabi, mag-aalas 10:30. Pagod ulit ako sa trabaho. Pero as usual, hindi pa rin nakakalimot ang kisame sa pagpaparamdam sa akin. Nagsimula na naman ang mabagal na ingay ng paggapang sa kisame. Dahil sa takot, tinakpan ko ang sarili ko ng kumot. Iniwasang tumingin kahit saan. Pero habang nakatulukbong ako ng kumot, biglang tumigil ang kaluskos at nawala ang ingay. Akala ko tumigil na yun, kaya tinanggal ko ang tulukbong. Pero pagtanggal ko ng kumot, halos malaglag ang puso ko sa takot na makita ko ulit ang nilalang sa kisame. Nakatingin sa akin at nakangiti ulit ng nakakaloko. Pero ang mas nakakabaliw ay nang bigla itong magsalita at sinabing, "Nandiyan ka lang pala." Isang linya lang. Isang mahinang tinig. Isang linya na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga nun. Para ako nalulunod sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko. Sinubukan kong ulit tignan ang kisame kahit na takot ako. At nang tumingin ulit ako, nandun pa din siya. Yung nilalang na yun, nakadungaw, nakangiti ng pagkalalim-lalim. Nakahawak sa kahoy ng kisame na parang inaangat ang sarili. Hindi ko na kinaya. Tumalon ako paalis ng kama at lumabas ng kwarto. Nagtakbong parang hinahabol ng demonyo. Hindi na ako bumalik sa kwarto hanggang sumikat ang araw. Ngunit kahit sa labas, sa barong-barong ng isang kapitbahay, hindi maalis sa isip ko ang ngiti niyang yun at ang mata niyang parang balon na sa lalim. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako. Hindi direktang tungkol sa multo, pero tungkol sa kwarto, sa lumang apartment, sa mga umuupa ron dati. May mga nagsabi na maraming dagaron, may mga nagsabing pusa, pero may isang matanda na lumapit at sinabing ibang klase raw ang naririnig niya mula roon tuwing gabi. Ang sabi niya, may pamilya daw na nakatira doon dati. Nagtanong ako kung sino. Ayaw niyang sabihin nung una. Pero nang pilitin ko, nagbago ang ekspresyon niya. May batang namatay raw doon. Hindi sa mismong bahay, kundi sa bubong. Nalaglag daw sa bubong habang naglalaro. Hindi raw nakakuha agad ng tulong. Matagal bago siya nahanap. Na makita daw yung katawan, nakasabit daw yon sa pagitan ng kahoy at yero. Simula nun, may mga umuupa raw doon na hindi na nagtatagal. Doon na nagkakaroon ng linaw sa akin lahat. Bumalik ako ng kwarto ng gabing yun. Pagpasok pa lang, rinig ko na naman ng mas malakas na mga kaluskos. Hindi na yun tulad ng dati. Hindi na parang daga. Hindi na parang maliit na hayop. Parang buong katawan na ang gumagapang. Tuwing gagalaw siya, umiingit ang kahoy at kumakalabog ang yero. Sa bawat pag-ingit, lumalakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang isa pang gabi sa kwartong yun. Pero wala akong pera na panglipat. Isang linggo pa bago ang sahod ko. Hindi ko alam kung saan pa ako hihingi ng tulong. Natulog ako sa gilid ng kama, malayo sa butas ng kisame. Pero parang sinusundan ako ng tingin ng nilalang. Kahit hindi ko makita, ramdam ko ang presensya niya.
parang nakadapa siya at nakatingin pababa sa akin. Minsan, naririnig kong parang humihinga siya. Yung malalim na hinga. Yung parang pagod na pagod. Yung parang paghinga na galing sa mahabang takbo. Ang pinaka nakakatakot na gabi sa lahat ay nangyari sa sumunod na araw. Pagkatapos ng trabaho, pagpasok ko sa kwarto, bigla ako naramdaman na parang mas malamig sa karaniwan. Hindi ko yun pinansin sa una at dumiretso na lang ako sa kama. Pero bago pa ako makaupo, narinig ko ang isang tunog. Hindi kaluskos, hindi din pagkapang, kundi tunog na parang naungol. Kita ko maputla ang balat niya. Nakalaylay ang buhok sa gilid. Isa lang ang mata niyang nakabuka. Yung isa parang pipi. Parang naputol. May bahid pa siya ng dugo sa gilid ng muka. At ang ngiti, Diyos ko, nakakaputol ng hininga. Isang ngiti na parang hindi niya alam kung paano ngumiti. Isang ngiti na pilit, na sobra ang lapad, na hindi natural para sa mukhang ganun ang katawan. Parang tuwang-tuwa siya na nakikita ako. Para bang matagal niya akong inihintay. At bago siya magsara ng bibig niya, may narinig akong bumulong. Akin ka. Yun ang tanging linya niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin pagkatapos. Parang lumayo ang sarili ko sa katawan. Dali-dali ako lumabas ng bahay. Hindi ako bumalik sa kwarto buong gabi. Tumambay ako sa labas, sa kanto at kahit saan. Pero pagdating ng hating gabi, wala nang tao sa paligid. Puro tahol ng aso at ingay mula sa malalayong bidyoke ang naririnig ko. Wala akong tulugan. Humiga ako sa bangketa, malapit sa tricycle na nakaparada. Pinilit kong ipikit ang mata ko. Pero nang nasa pagitan na ako ng tulog at gising, narinig ko ang isang bagay na hindi ko dapat marinig. Tatlong sunod-sunod na katok mula sa direksyon ng inuupahan kong kwarto. Walang tao dapat doon. Wala akong kasama sa apartment. Sarado ang mga pinto sa paligid. Wala ring dahilan para may kumatok mula sa loob. At nang tumingin ako mula sa malayo, sa pinakailaw na tumatama sa dingding, nakita kong parang may anino sa bintana. Maliit, payat na parang kawayan at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog nun. Kinabukasan, hindi pa rin ako makahanap ng nilipatan, pero kailangan ko ng kunin ang mga gamit ko. Hindi ko kayang bumalik pa sa bahay na yun. Pumasok ako sa kwarto. Tahimik at walang ingay sa mga oras na yun. Sobrang tahimik, parang walang nangyayari. Parang walang nilalang na nakatira sa kisame. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Agad kong hinablot ang bag ko at kinuha ang mga gamit sa sahig. Tinupi ang mga kumot. Habang nagmamadali ako, naramdaman kong parang may humawak sa balikat ko. Kahit wala namang tao sa likod ko. Hindi ko na pinansin kung ano man yun. Hindi na ako tumingin. Lumabas agad ako pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko. Lumipat ako sa bahay ng pinsan ko. Malayo sa lugar na yun. Mas tahimik at mas maaliwalas. Pagod na pagod ako nung gabing yun. Napasabi na lang ako sa sarili ko nang sa wakas, makakatulog na ako ng payapa at walang takot na nadarama. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang ngiti niyang yun. Yung ngiti na hindi pang mundo. Hindi ko alam kung paano ko natiis yung takot ko dun. Pero tuwing lulubog ang araw, kahit sa bagong tirahan ko na may saradong kisame, may naririnig ako minsan na mahina. Isang kaluskos na parang may maliit na kamay na gumagapang. At tuwing naririnig ko yun, hindi ko maiwasang maalala ang huling beses na nagkatinginan kami. Yung maputlang muka, yung isang matang bukas, yung ngiting nakakaloko, at yung bulong
na tumama sa kaluluwa ko. At alam kong hindi pa siya tapos. Sa bawat kisame ng aking titirhan, parang naroon siya, nakadapa, nakadungaw, at nakangiti pa rin ng nakakaloko.